Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Nito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe para sa'yo. Yung bagay na hindi mo pa nakita parating. Queen of Swords, the Knight of Wands, the Two of Cups, the King of Pentacles, and the Emperor. Bottom niya is the Knight of Cups. Okay. Gemini. Ang first card mo dito is the Queen of Swords. Alam mo to kasi ikaw to eh. No? An air sign. Yung energy na to na alam mong ready ka anytime to remove anything na talagang doesn't serve your highest good, no? Hindi ka takot mawala o maalis yung tao na to na sa buhay mo, kung lalo nang hindi naman nakakapagdulot ng kabutihan para sa'yo. Okay? Kasi yung susunod ditong card is the King of Wands. You might be dealing with a fire sign, no, Gemini, na meron siyang Aries, Leo, or Sagittarius sa kanyang chart. Ang King of Wands kasi is somebody na talagang, for one, they're very good looking, no? May itsura sila, guwapo o maganda, no? Hindi mo mapagkakait yan. They're very attractive at they're very, sabihin natin, friendly. They're very good in conversation, or sabihin natin masarap siyang kasama in total. And also somebody na talagang determined, no? And adventurous, no? Hardworking, talagang yung energy nito is ang tawag mo doon, yung nakaka-intriga. Kung gaba, lalo na with you, I think you are being, kung gaba parang nag-iisip ka na, itong taong to talagang, wow. Yung alam mong ina-admire mo siya because of the traits that he has or she has, no? Na entirely something that is not you, kasi you are a air sign, no? Air sign is more of the logic part, logical, no? Isip, pinaiiral. So yung more of yung, sabihin natin na hindi ko masasabing cold, you're not, but it's really kasi yung energy nito na yung parang ang sarap kasama kasi it is exactly your opposite, no? Your opposite ng ano mo, fire. This is air and this is fire. Ano ba ang pumapatay sa fire? Di ba hangin? Ano yung nagpapalakas ng fire? Di ba hangin? So, alam mo yun, yung what I'm saying is you should be complimenting this person, no?
yun siya yung talagang, kahit siguro siya, naiintriga din siya sa'yo. Kasi, yung ano kung gaba parang you're the one who is triggering him to be more fiery about yung kanyang personality. Okay? And I think you fell in love, no? You too. You fell in love, no? With the Two of Cups. Iniisip mo talaga, ay nako, this is the one. Ito na. Nakita ko na, naramdaman ko na yung pinaka hinahanap-hanap kong pag-ibig, no? The love of my life, my soulmate, the one, no? Ito na siya. This is it. I know it in my heart. Because this person, the King of Pentacles, you know, this person, itong na-in-love ka, is somebody that you can be secure about, or yung sabihin natin na ayun, andun yung yung pakiramdam mo na you feel so secure and so stable dito sa tao na to. Alam mo na they would provide you everything you need financially and emotionally, no? Kasi the King of Pentacles is somebody you can depend on, no? Nakakasigurado ka dyan, kung gaba. At hindi lang yun, no? Emperor pa ang tingin mo sa kanya, which is what, another energy of a fire sign, an Aries in particular. So, kung gaba parang alam mo na itong taong to is somebody na talagang may sinasabi, may katungkulan, merong yung matured na. This person could be much older than you or older than you, or not necessarily older but matured na nga. Meron siyang sinasabi, no, sa kanyang trabaho. In other words, meron siyang position. It could be father figure na to, or somebody na talagang merong level of knowledge and maturity. Yun ang gusto kong sabihin. Kaya very stable siya, no? The way you look at this person. And alam mo, kasi nung nag-offer siya ng love, talagang iba yung dating. No? You know exactly. Iba yung feeling na to, na meron talagang love. Okay? So let us see what happened next. We have the Six of Pentacles, the Nine of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Three of Pentacles, and the Magician. Bottom is the King of Cups. Gemini, you started with a pentacle. Surprisingly, puro siya pentacles, except for the last card. Six of Pentacles is all about equal give and take, no? Patas tayo. As I have said to you earlier, this person is somebody na ang tingin mo is stable financially. So, alam mo na patas kayo, no? Yung wala kang iaalahanin pagdating sa kaperahan. Kasi meron siya, no? Meron siyang pera. O sabihin natin na hindi naman siya totally broke, but this person has enough money to, for you to enjoy things. Okay? Para makapag at least date kayo, yung makakain din sa labas, yung equal kayo, no? May trabaho rin siya. In other words, hindi siya yung wala lang. ang question dito is itong Nine of Pentacles. Kasi itong Nine of Pentacles is an energy na nagsasabing, I wanna stay single. Why? Because I'm enjoying my life.
kaya ko naman financially na to support myself. Do I need a partner para lang yung purpose na yon? Or kung titignan mo, kaya ko naman bilhin yung mga gusto ko. Hindi ko kailangan ng somebody to give me things o magregalo sa akin o parang maging may karelasyon ako para for me to survive, no? Sa practical na sense, 'di ba minsan nakikipagrelasyon tayo kasi sabihin na natin ang katotohanan, kailangan natin yung tao na yon to help us with our finances, no? Ating kaperahan para tayo mabuhay. Kung meron tayong kulang at hindi ma-provide mo o hindi mo ma-provide ng magulang mo, we turn to our person, to our partner to help us, no? Sabi mo kailangan ko kasi ng maybe a new dress, or I need additional money for my tuition fee, or kailangan ko ng ganito pambayad ng credit card, yung mga ganon. You really, in a practical sense, kinukonsider mo yung finances ng tao, di ba? Kasi syempre, titignan mo na, masusuportahan ba ako nito? Mabibili ba nito yung mga gusto ko? Makakapunta ba kami sa lugar na mga, alam mo na, yung gusto kong makita, makapag-travel, mga ganun. But somehow, I think you can actually see that this person is really parang into him or herself, no? Kasi nga nakafocus siya sa sarili niya. Here, no? Yung card na tong dalawa. Nakafocus siya. So, kung ba enjoy siya working, enjoy siya to make sure na yung career niya is okay, doing well, at nakakatanggap siya ng kanyang sweldo o yung tumataas yung kanyang income, mga ganun. Nakafocus talaga siya sa kanya, sarili niya. Yung ginagawa niya lahat para umangat siya nang walang tulong sa kahit kanino. I think that would be a very attractive traits, no, sa isang tao, kasi makikita mo na porsigido siya na mag-succeed nang walang hinihingan o dinidikitan o sinasandalan na tao. Okay? But somehow, yung idea kasi nito is telling us na dahil nga nagagawa niya naman lahat, hindi niya naisip na magkaroon ng hindi niya naisip to settle down. That's what I'm trying to say. Kasi ang susunod nitong Nine of Pentacles is of course the Ten of Pentacles. And Ten of Pentacles is having it all, di ba? With the person that you truly love, magkakaroon kayo ng family, ng house, ng car, ng pera, etc. Yung ganun. Yung happily ever after. Yung ganung scenario. Ito kasi, si Nine of Pentacles, parang tama na ako maging single lang. Masaya na ako. Hindi ko na kailangan ng iba. So that's what he's trying to say. Now, itong Two of Cups natin, together with the Seven of Pentacles, is, ang sinasabi niya rito is, ang tagal-tagal ko na itong iniintay, ang tagal-tagal na itong relationship na to. Kung ba nag-invest na ako, namuhunan na ako ng panahon, oras, pagmamahal, emosyon, dito sa relationship na to. Matagal na kami, in other words, hindi lang buwan, but taon ang pinibilang natin dito. Kasi tinitignan mo how it grows. Paano siya lumalaki, tumatagal, nagiging matatag, no? Yun yung idea mo parang patagalin yung relationship. But it needs to have harmony with the Three of Pentacles. You have to make sure na itong relationship na to is yung harmonious. In other words, ito yun they complement each other, no? Six of Pentacles, Three of Pentacles. They need to be in harmony. In other words, paano magkakaroon ng harmony? Kung hindi, dapat may equal give and take, no? Merong equal na pagbibigay at pagtatanggap ng emosyon, ng kaperahan. Lahat patas, no? Kaya, here, with the Magician, ito yung manifestation mo no? And this is what you've been praying for, or thinking about, na sana nga
sana maging ganito yung ano namin, na equal give and take kami, na magkaroon kami ng harmonious relationship, okay? Kasi matagal na kami, no? Tagal-tagal na namin. Kung ba parang ayoko mawala ng ganun-ganun lang for what? Dahil kasi nag-i-enjoy siya being on his or her own. Dahil kasi nga kaya naman niya no? May pera siya talaga, working very hard. But I wanted itong equal give and take, no? Parehas lang kami, patas lang kami na we need each other. Kasi para sa akin, siya yung the one. No? Siya na yung the one. Kasi nga, love ko siya eh. Mahal ko siya. Sana mahal din niya ako, no? I think, mahal ka naman niya. Kasi hindi naman lalabas yung King of Cups eh. And just to show you, kasunod ng King of Cups is the Queen of Cups. Yung mag-pair, no? Mag-pair. Yung mag-asawa ako, gawa mag-jowa, mag-shota, o mag-couple, no? Magkasunod sila. So, yun yung gusto mo talaga mangyari, Jenny. Magtagal yung relationship. So, tignan natin kung ano yung susunod. We have, the Tower. Strength. The Six of Cups. The Seven of Cups. And the Two of Pentacles. Bottom niya is the High Priestess. Okay, Gemini, I think this is where the oops is coming in. First card mo dito, Tower. So, may unexpected thing that would happen. Okay? Unexpected. Hindi mo to inaasahan. Hindi mo to parang bibiglain ka na may mangyayari. Okay? Hindi kita tinatakot ha. Sinasabi dito na merong mangyayari. Okay? Hindi mo na-expect, hindi mo naisip, hindi mo na pursue o na sabi natin na hindi mo na nakita, no? This is exactly what I'm trying to do this reading. Hindi mo nakitang darating. The Tower. Kaya sinasabi sa'yo, with the Strength card, this is an energy coming from a Leo. Lakasan mo loob mo. Be confident, be courageous, na alam mo yun, yung kung whatever this unexpected thing coming in, be ready for it. Maging handa ka. Parang Girl Scout, di ba, o Boy Scout. Laging handa. No? Yan yung sinasabi niya eh. June, di ba? Bigla. Kaya laksan mo yung loob mo at maging handa ka dito. Kung gaba parang anticipate something that is gonna do, anticipate something that will be happening, na prepared ka naman. Okay? And what is it? The Six of Cups. Ito yung hindi mo na-expect. Ang Six of Cups, Gemini, is somebody from your past na babalik. Okay? May babalik sa'yo. Hindi mo na-expect na magkikita kayo muli at magkakaroon ng, sabihin natin, meeting o communication or something na para bang na binuhay muli, no? Ganun. This person from the past is somebody na you knew, kilala mo na to noon pa. It could be from a childhood memory or sabihin natin maybe a few years back, something like that, na akala mo talaga wala na,
tapos na. Na wala nang, hindi na mauulit muli, kung ba. Or this could be somebody from your past lifetime, no? Yung past na buhay natin. Kaya wala na kung di mo na-expect. Ano ba to? Di ba para bang talaga ikaw gugulat mo Di ba? Kaya nga lumabas yung tower. Parang ikaw gugulat mo na, ha? Oh my God, totoo ba to? Tumating siya. Nagkita kami muli. Ganon yung dating. Now, which keeps you, what? Thinking. Ano na gagawin ko? Ano na pipiliin ko? Kasi obviously, I think there's still something intriguing about this past person. Something that would bring back old memories sa'yo. That would trigger something na mag-iisip ka sino na bang pipiliin ko? O ano bang pipiliin ko? Diba? With the 7 of Cups. And this is the part that is really your own. Ikaw na to, Gemini. With the 2 of Pentacles, ngayon, winiweigh mo na ngayon. Tinitignan mo na maigi. Ganun Yung ngayon, o yung dati? Noon, dati. Sino ba gusto ko? Yan. Kaya ito, yung decision mo, nakasalalay dito. Ikaw pipili niyan, no? And para magawa mo yan ng tama, sinasabi sa'yo dito, gamitin mo yung intuition mo. Use your intuition, Gemini. Go within. You have that small voice within you telling you exactly what to do. Pakinggan mo lang siya. Huwag mo kontrahin, okay? Kasi yung logical mind mo no? Yung utak mo kasi. Huwag mo kontrahin. You welcome that feeling. No? Sa mga hindi masyadong bihasa dito. You can feel that. Exactly what I'm talking about. Just listen to it. Pakinggan mo siya. Yun ang sinasabi dito. Huwag mo siyang ibaliwala. Huwag mo siyang hindi pansinin. Kasi meron siyang gustong iparating sa'yo, ipaalam sa'yo, sabihin sa'yo. Pakinggan mo. At dun mo i-base yung decision mo. Okay? Para hindi ka magkamali, hindi ka masaktan, at maging maligaya ka talaga ng tunay. Okay? Very simple. But I don't know if you can focus on it. Diba? Kasi minsan pag iniisip natin, puro isip, nawawala na yung pakiramdam. Diba? Nawawala na yung emotion. Sometimes we need to also listen to our emotions. Diba? Ano po yung message nyo for Gemini? Angel? It says helpful people. Ask your angels. And recovery. Okay. Pumunta ka sa mga taong o dumulog ka sa mga taong tutulungan ka. Okay? Yung alam mong ang intention nito ay tumulong sa'yo, hindi yung gulhin yung buhay mo. Kung wala ka masyadong sabihin natin na napagkakatiwalaan para mag-open up, ask your angels. Andiyan siya lang palagi sa'yo. Andiyan lang siya sa tabi mo no? Kung hindi ka aware o hindi mo pa na sabihin natin hindi ka naniniwala, then I want you to consider this. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang angel. Binigyan tayo ni God ng bawat isa ng kanyang angel.
The only thing you need to do is really to talk to your angel. Kausapin mo siya. Andyan lang siya sa tabi mo all the time. Iniintay ka niya, nakausapin mo siya at humingi ka ng tulong sa kanya. If you don't, kung ba parang, if you're having difficulties, no, whatever that is, sabihin mo lang sa kanya, help me, angel. Kung ano man yung itatawag mo sa kanya, anong pangalan niya, o angel lang, okay lang yun. Pero, yung paghingi mo ng tulong sa kanya, andyan siya, nakikinig siya palagi, at tutulungan ka niya. Mararamdaman mo yun. If you are that sensitive enough to really open your heart and your soul to your angel. If you believe, no, andyan siya sa tabi mo, tutulungan ka niya. Sinabi mo talaga yun, angel, tulungan mo ko, hindi ko to kaya. Gagawa siya ng paraan para maintindihan mo kung anong dapat. O gagawa siya ng something para matulungan ka niya. And that is a miracle, you know. If you believe, ang angel mo, andyan lang siya. Kailangan mo lang tawagin. And recovery. Yung recovery part dito kasi, the way I see it is, kung in case, sabihin natin na you decided na, sabihin na natin, okay, mas tinanggap mo yung ito, si fire sign mo. And kinalimutan mo na lang itong si past person, no, itong person from the past. I think somehow you will get over that. Kasi may recovery part Okay? You will recover. And same, vice versa. Kung piliin mo man tong person from the past and iniwan mo tong si fire sign, you will recover. Siyempre masakit din naman na iwan mo to kasi matagal na kayo basta-basta, diba? But it is also telling me na you have a love of your life na matagal na and this person came back. It could also be interpreted that way. Okay? But I'm reading it kasi yung ganun yung vertical. If I would read it horizontally, it's a different thing. Diba? Kaya yung decision is really up to you. Sino ba pipiliin mo? Si past? O si past? O si current? Current or past? Diba? Ganun lang yun Don't forget, your intuition will help you. Your angel will help you. These are the people that would help you. No? Ito yung mga bagay o tao na makakatulong sa iyo, or somebody na you're more confident na pagsabihan ng sitwasyon mo. Okay? So, tignan natin ano ba yung timing nito. Oops. Meron nag-flip. Natanong ko pala yung timing, but it says here, keep going with the flow of life. No? Keep going with the flow of life and distract yourself from the waiting game. So, huwag ka maghintay in terms of timing. Gawin mo lang, tuloy-tuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang ang buhay. At huwag mong anihin yung sarili mo na para maghintay ka. O sabihin natin, distract yourself from the waiting game. Sabihin, huwag ka maghintay. No? Gawin mo lang yung dapat mong gawin sa buhay mo araw-araw. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung message para sa'yo.
guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Okay? So, alisin mo na, no? Release. Says you release any belief o paniniwala na hindi na talaga nagbibigay ng magandang paglago ng iyong kaluluwa. Kasi kung nakakagulo lang naman yun, edi alisin mo na sa buhay mo, di ba? Yun eh. Kung saan ka mas may katahimikan, sabi nga nila, kung saan ka mas liligaya, doon ka. Kung kanino mang enerhiya itong nakuha natin na Gemini, sana po nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.